At dito pala nakatira si si Angelica, yung apo ni Tatay Kalusi. Kailangan ka man, umuwi ka na. Hirap na po kami dito. Hindi ko po alam kung ano rason niya para iwan kami. Ba't niya kami din nalikuran? Tatay na. Sabi niya, babalikan niya ako doon. Merry Christmas sa inyo. Kung sa pagtulong ng usapan ko, yan ulit sa kalam. Wala na akong masasabi sa taon na. Iyo mga kanoli, magandang araw po muli sa inyong lahat. At itong araw na to ay ngayon na po namin papasyalan yung apo ni Tatay at pamangkin ni Mrs. dito sa may Isabela. At yung kasi ay ulila ng lubos, kaya naninirahan siya sa kanyang lola na lang. At yung kanyang mama ay wala na po, at nga po ay namatay dahil nga po yata sa isang sakit. At yung kapatid ni Mrs., yung kanyang papa, ay missing po. Halos 5 taon na po na wala ko kaming balita. So ngayon kasi nga ay yun daw ay nakatira sa gilid ng creek. At barong-barong ang tinitirahan, at pinapaalis na po yata doon sa kanilang tinitirahan. At nag-request sa akin si Tatay Kalusi na last year pa nga ito at ngayon lang nangyari. Ang sabi niya, baka pwede ngang mapuntahan namin bago kami bumalik ng Bicol. 2 hours ang biyahe mula rito sa Tumawini. So samahan nyo kami mga kanoli. Ayan po, 1:20 ng hapon. Muling makita yun si Angelica, ilang taon siya noon? Wala pa utso yan. Ha? Wala pa yata utso. Wala pang 8 taon? Magwawal taon yata. 8 taon. 18 na yata. So 10 years kayo din nakita. Ayun, nandito na kami. Ano, sinakyan namin tricycle. Ayan. Kinokontak nila. Hindi ba yung may kasamang bata na yun, no? Ayun, no? Kasamang bata, ayun, no? Medyo maayo pa dito yung bahay ko siya. Banduho nga. Saan bahay nyo? Tricycle tayo. Tricycle.
Hilog. Doon pa po yung bahay. Doon pa. Opo. Ito nga kanuli no, looban. Tapos ano yung daan? Talagang bukid. Ayun po. Ayun po yung bunso namin. Ay, naka-pink. Opo. Nakalbo po siya nung nagkasakit. Ha? Kinalbo po siya nung nagkasakit. Anong sakit? Monkeypox po ata yun. Ano mangkitak? Monkeypox po yung Ano ibig sabihin nun? para po siyang gad sa katawan na buo. Mangkitak. Monkeypox po. Mm. Mangkitak. Grabe. Grabe po yung daan dito. Mm. Matindi. Oh, naka na. Eh, kapatid mo to? Opo. Sabi ka lang ni papa mo. Kamukha ba ka ni papa mo? Baka ano? Baka na. Willie. Ito kapatid mo rin. Opo. Bunso na lang. Kasi ito. Opo. Ilan kayo magkapatid? 4 lang. Ayun, Willie oh. Oh, ito. Oh. Saan bahay niyo? Dito po. Ah, tayo sa bahay nila. Hello po. So, eto mga kanoli, at dito pala nakatira si si Angelica, yung apo ni Tatay Kalusi. So yan. Ayan po. Ah, madulas. Ganda kayo dito tayo, madulas tayo. Madulas yan. Oh. Madulas. Ano yung tinitirahan nyo, be? Ah, dyan kayo nakatira. Eh, dyan daw sila nakatira mga kanol. Wala ka tayo. Dyan daw sila nakatira. Dito daw sila nakatira. Ayan. Lola. Anak ko. Ayan. Ayan. So, eto. May mga kanuli, oh. Yan. At dito sila nahihiga. Siguro. Ayan. Matindi. Matindi ang kanilang tinitirahan. Oh, puro trapal.
Ilan kayo nakatira dito la? Ilan kayo lahat dito? Kaming lahat, anak ko pati yung may bahay, Hindi si bahay lang ay marami. Ay, nakikibahay lang po kayo dito. Bahay ito ng anak kong bunso. Nakikitira lang kayo. Oo na. Nakikitira lang pala kayo rito. Matagal na po kayo nakikitira dito? Matagal na anak. Mga ilang ano na po? May buwan na siguro ito. Simula po nung hindi na magparamdam si Papa. Hmm. Mga 2020. 2020 kayo dito tumira? Ay hindi. Kasi nung 2021 wala na si papa mo, lumipat na tayo dito. Kaya nung 2021, tapos yung kinamatay ni Papa, namatay si Papa po. Ay, namatay ba talaga yung papa mo? Yung ano po, si Papa Bok po. Ah, si Papa Bok mo, tawag mo na kanya, Papa Bok. Po. Kala ko yung papa mong tunay. Wala na anak ko, hindi na paparamdam dito sa mga anak niya. Hmm. Ito, kapatid mo rin. Yan ang bunso. Kasi nakatira dito. Yung apo kong tagahanap buhay ko. Ay, yung nagpapakain sa inyo, ganun. Po. Hmm. Nung kalakasan po ng bodega, Mm. siya ang bumubuhay sa amin. Pero ngayon po, tula naman ng mais. Humina ang bodega. Opo. Mm. Wala po nung nagbagyo, wala na pong nailalabas na mais. Mm. Ano po ang sitwasyon nyo dito sa tinitirahan nyo? Sa lupa? Eh, hindi ko pa alam anak ko kasi yung bakanting lote dyan siya ang nakabili. Pulis ang nakabili sa bakanting lote dyan. Opo. Ngayon, nakiusap naman itong mga anak ko, saka yung manugang ko na may bahay dito, na dito kami magtirik ng bahay kasi wala kaming lote. Mm. Eh, pumayag naman po sila. Ngayon, ang talagang may-ari daw dito sa may dito at magkabila doon, Mia. Oh, kasi government to eh. Opo. Mm. Ay, kaya hindi pa ho namin sigurado kung paaalisin po kami dito. Kala ko nga pinapaalis na daw kayo dati. Di ba yung Noon po Mm. Bali, taga saan po talaga kayo? La, tubo pa ako ng Nueva Vizcaya. Nueva Vizcaya. Wala ko talaga kayong sariling lupa dito sa lugar. Wala po. Mula noon wala talaga. Wala. Mm. May bahay akong sarili dyan noon, pero na-demolish, sinakop ng ospital. Hindi kayo nabayaran. Binigyan naman po kami ng 30,000. Pero lupa mo yun o right Ay, lang? hindi po. Bahay lang. Right lang, bahay lang. Tapos dito na kayo lumipat. Ayan. Nag-aaral ka ano, Angelica? Po. First year college po. Ilan? First year college First po. year college. Anong course? Edu po. Education. Sa anong eskwelahan? Sa Northeastern College po. Ito nag-aaral din. Opo. Tapos yung isa mong kapatid. Opo. Grade 5, grade 2. Yung isa, Nagtatrabaho po. Hindi na ako na... anong trabaho nun? Eh, sino panganay nun siya? Noy, ano nga ano, Noy? Yan po yung pangalawa. Hmm. Siya na lang po ang pumasok na taga-maasa daw ng ginagawang hopya doon sa... Bali, nagtatrabaho ka, hindi ka na nag-aaral. Opo. Hmm. Anong trabaho mo? Hopya po. Kopya, saan yun? Sa Balinto Kato po, yung naggagawa po ng Nagag- palaman. Nagagawa ng? Palaman. Palaman. Gagawa ng palaman. Kumusta naman ang trabaho mo doon? Okay lang po. Masaya. Okay naman. Magkano sinasahod mo sa isang linggo? Buwanan po ako doon. Magkano isang buwan? Nalimutan ko. Kwan po anak ko, kwentahin nyo na lang po yung 300 daw isang araw. At 9,000. Mga nasa 9,000 isang buwan. Nasa 3,000 lang ata. Eh, 300 isang araw daw eh. Ayaw, mga na yun. Oo, mga 9,000. 2 linggo na siya doon. Ewan ko kung ano yan. Oo. Binigyan niya ng 400 tong nag-Christmas party nung anong araw nun? 15 ata. 20. Ay, 20. Eh, kumusta pag-aaral mo, Angelica? Ikaw ang panganay. Okay lang naman po. May pressure lang pero kaya naman po. Kaya naman. May isip ka na nung namatay si mama mo? May isip ka na nung meron ka ng muwang ba sa mundo? Grade 4 kayo din. Meron naman na po. Anong, okay lang ba mabuksan? Okay lang? Sige Okay lang. lang po. Anong sakit o kinamatay ni mama mo? Ang alam ko po cancer.
Cancer ng... Sa tumor lang, di ba? May? Ulo. Sa ulo po. Mm. Tapos, nung namatay po si mama, pinunta po ako sa Nagasikan. Din po ako nag-aral ng grade 5 to 6. Tapos, nung high school po, kinuha po ako ng lola ko dito. Binalik niya po ako dito sa Caloocan. Pinag-aral po ako Sige, ano. ng high school. Ang high school po hanggang ngayon sa kanya pa rin po ako. Mm. Grade 8 po, grade po ako nung lumaya si Papa. Anong grade ka? Grade 8 po. Grade 8. Oo po. Ang sabi niya po sa amin nun, babawi siya. Ano kapag paalam sa inyo si papa mo? Ano po, hindi po siya nagpaalam na hindi naalis. Mm. Ang sabi niya lang po nun, bibiyahin mo pupunta po kay Lolo. Mm. Tapos, simula po nun, hindi na po siya bumalik. Mm. Bali, February 2 po nung umalis siya, tapos last na contact po namin February 5, 2021. Simula po nun hanggang ngayon, wala na. February 5, 2025. 2021. Opo. Tagal na pala. Wala nang komunikasyon. Wala na po. Wala ka rin nababalitaan kung ano. Nung mga bago-bago po siyang walang paramdam dito ang bali-balita po nasa ano yun, daungan ng barko. Ano yan? Hindi ko. Pier. Sa pier daw po siya, sabi sa Manila. Tapos nung huling contact, may tinatawagan po kasi siyang kaibigan niya po dito na nagbabalita lang po sa akin kung nasan si Papa. Paiba-iba daw po talaga yung gamit niyang number kaya hindi po siya makontak. Tapos simula last po na ano ko sa kanya nung grade 11 po ako na yun na po yung huli. Grade 11 ka nung wali mong nabalita. Paano mo inalagaan itong mga kapatid mo? Sigurado nag-alaga ka dyan, ikaw yung ate. Kapag ano po si mami po yung nag-aasikaso. Mm. Siya po yung nag-aasikaso kanila dahil maaga po akong umaalis. Tapos gabi na rin po ako nakakauwi. Mm. Ayan. Pero may may gusto ka bang sabihin kay papa mo? Dati alam baka wala kasi tayong kung buhay o di ba? Po. Malay mo nakasubaybay lang lagi o nanonood din pala ng vlog ko. Kay Papa? Oo. Message ka. Message mo ba? Ibig sabihin. Pa, nasan ka man, umuwi ka na. Hirap na po kami dito. Hirap na po kami dito. Matanda na si Mami. Hindi niya na kaya bantayan sila ading. Para dali po may magpaaral sa kanila hanggang gusto nila. Kasi baka po sa susunod na taon wala na. Hindi na po siya ma-enroll. Ako nasan ka man, umuwi ka na. Umuwi ka na. Ayan, kaya nga alam mo ba si lolo mo nung nakaraang taon pa gusto magpunta rito. Kaya lang hindi nalulugaran talaga. Dahil una sobrang layo talaga. May tampo ka ba kay papa mo? May galit ka? Tampo lang po meron. Kasi di ko po alam kung ano rason niya para iwan kami. Ba't niya kami tinalikuran? Ang bata pa po ni Angel nun. Ang magulang. Paano yung yung mga panggastos mo, pangkain nyo dito? Si kuya po, yung nagtatrabaho po, tapos yung sasahod niya yung pinabibili ng pagkain. Tapos sa pag-aaral ko po sila lolo, nagpapadala kapag ng pang-tuition tapos pang-alawan. Ayan, andito si lolo mo, pwede mong kausapin. Ay, gusto kong sabihin.
Kasi kayo yung umako sa responsibilidad dapat ni Papa. Kahit matanda na kayo, hindi pa iniisip mo. Kasi nanginginig. Thank you. Thank you sa inyo ni Tita. Kasi kayo yung nagsasakripisyo para sa amin. Eh, okay lang sa akin. basta may trabaho ako. Supportan ka namin kahit pa konti-konti. Sabi naman nga kang nagpapadala pag mayroong kahit konti, gano'n. Kasi wala na. Wala na yung tatay na. Sabi niya, babalikan niya ako doon. Nung pumunta doon, yung pala huling, kahit sa kanila huli na nilang nakita. Ang paalam sa akin, babalik pa ako pa. Okay, wala na. Paalam ng papa nila pa sa'yo, tay. Sabi niya, uwi na siya dito. Santiago. Sabi niya pa, babalik pa ako. Babalik ako dito. Hinintay ko, wala na. Hanggang ngayon. Hindi mo nagparamdam na kung buhay pa o patay na. Naghihintay din ako, wala naman. Hanggang sa ano ko na ito sa ano ba yan? Facebook ba yun na ano? Sabi ko si Angelica, yung anak ito yung apo ko ito. Kaya inano ko. Kaya doon ko siya nakukontak na simula no. Ang laki na apo mo tayo. Ang laki na nila. 4 sila. Ayun, nung bumagyo, kumusta kayo rito? Nung yung sa bagyong Nika po kami Christine. sino kayo yung nag-evacuate tayo kasi umaas po yung tubig sa tuloy na nadaanan natin kanina. Wala na po kaming madaanan palabas nun kaya nagpa-rescue na po kami ng gabi dahil umaangat na po yung tubig. Tapos doon po kami nagstay ng isang araw, tapos kinabukasan po inayos na po itong sinubukan po ulit ayusin itong bahay para po may matulugan kami. Ano pangalan mo? Willie Boy po. Ha? Willie Boy po. Willie Junior? Bandong. Oo, Willie Boy oh. Bali, junior ka. Junior. Willie Ito po yung junior. Ito yung Junior, Willie. Wilfredo po. Ito ang Alfredo. Si lolo nyo, ngayon lang kayo nakita no? Ilang, sabi nga ni lolo nyo, 10 years daw. Nagpunta ako dito maliit ito kasi ito siguro ano to, hindi ko ano kung anong grade na ito. So, nagpunta ako dito doon pambayan sa daanan na dumadaan. Grade 4 pa lang po ito doon kasi nung nag-grade 5, grade 6 doon na sa nagasikan sa anak kong panganay na babae. Binigay ko sa kanila at talagang hindi ko na kaya. Lalo na ngayon, sakitin na ako. Wala na. Pwede kayo mag-usap-usap. Yung bahay ni lola mo sa Bicol, maganda naman bahay niya dun sa Bicol. Oo, malapit naman eskwelahan dun. Kaso nasanay na kayo rito. Dito na kayo nasanay. Pero kung mapupunta rin kayo dun, makikita nyo rin ang sitwasyon. Pag-usapan nyo yan na kayo-kayo si tita mo, si lolo mo, saka si lola mo, kung ano. Kaya lang dito na kayo lumaki. Wala naman, ang tao naman kung ano talaga kahit saan. Ang iba nga, walang kamag-anak sa na pupunta. Doon kamag-anak mo mga kung sakasakaling magkaano kayo. Depende kasi ano
Katulad nito, wala man kayong sariling lupa dito. Tapos, ang delikado pang ilog. Baka umapaw. Nagbaba, taon-taon naman, alam naman natin, taon-taon binabagyo. Umapag na nga nung bagyo itong ilog, anak, dito pumunta ng tubig dyan sa taas. Dito bumaba. Pababa doon. Ayan mga kan. Mag-usap kayo ni ni tita mo, ni Mrs. Mag-usap kayo. First year ka, di ba? Kung okay sa'yo, mag-usap kayo. Tulungan kita sa pag-aaral mo. Pero doon ka sa amin. Doon ka sa amin titira sa Bulacan. Mag-usapin mo si tita mo kung ano magiging setup. Kasi may mga eskwelahan naman doon. Bali, unahin natin yung pag-aaral mo kasi ikaw ang ate sa 3 mong kapatid eh. Para at least natin alam kung makagraduate ka or mas maganda makapag-aral ka at makapagtapos. Ano naman yung mga pinsan mo sa bahay? 3 mong pinsan. Baka mapagawa ko rin yung taas sa future. Baka magkaroon ka ng kwarto ron or magkaroon ka ng privacy mo. Mag-usap kayo ni Lolo sa si Mrs. Mag-usap kayo. Next year, kung pwede kitang alalayan sa pag-aaral mo. Pero ang gusto ko sana doon, hindi dito. Pa at least, nakikita ka rin ng tita mo. Tingin mo, tay? Kung pumayag si tita niya, ako, wala na problema, at least nandoon. Itong 3 dito, pwede naman na Hindi, kausapin ko rin yung asawa ko doon na kung pwede ito isama ko doon. Ayaw. Ayaw. Ka rin doon, walang kasama yun doon na sa Bicol ako lagi. Andun kayo sa Taguig. Alakarin mo lang eskwelahan doon. Ha? Kung gusto mo. Di ang mahalaga kasi, kahit magkahiwa-hiwalay kayo, basta makapag-aral kayo. Kasi balang araw, magsasama-sama naman kayo. Unahin nyo lang talaga yung pag-aaral. Ano sa tingin mo, Angelica, magkakahiwa-hiwalay kayo? Mahirap po malayo sa kanila kasi. Ha? Mahirap po kasi malayo sa kanila. Hindi, para naman sa future mo yun eh. Kaya nga po. Pwede naman na. Pag natapos ka, hindi balik ka dito. Balik ka na sa Canada. Pwede ka. Mag-apply ka ng trabaho, dito na. Malapit na. Ang kasama mo lang lagi doon si tita mo sa 3 pinsan mo. Lagi naman kaming wala. Ayan, so mga kanuli, magpaabot lang ako ng sana ay magamit mo. Merry Christmas sa inyo. Merry Christmas po. Ayan, at di ko napahabain yung vlog para makapag-usap din sila ng personal sa kanang tita niya. At ayun. So lang, maging good boy lang kayo. Si kuya nagtatrabaho para makasuporta sa kanila dito sa nila sa araw-araw. Yung bunso. Ilan taong ka na? 9 po. 9. Ikaw kuya? 17. 17. Ikaw? 14. Ikaw, Angelica? 18 po. 18. At ang nakatira daw dito, halos mga kamag-anakan din nila. Yan. Mga kamag-anakan.
Grabe ang pinagdadaanan ng bata na to. Simula noon na mawala ang kanilang mga magulang, mukhang matindi ang pinagdadaanan talaga nito magkakapatid na apat na to. Kaya nga sabi ko, kung magkakasundo sila, unahin yung pag-aaral. Start na trabaho mo 3 ng hanggang hanggang 10 po ng gabi na ulit. kailangan yan, kailangan mo ng sipag. Madali lang naman po. Madali lang. Yan. At ayun, andun sila sa tatay saka si Mrs. Bali, pupuntahan nila yung kanilang kapatid na namatay nung panahon ng pandemya. Punta sila doon sa kapatid nilang namatay nung panahon ng pandemic na nasa tracking namatay. At 5 araw nang nilalagnat that time sa tracking hanggang sa doon na siya binawian ng buhay. So masalimot talaga ang nangyari. At ramdam ko ang pinagdadaanan ni Angelica. At sobrang bigat sa kalooban na uli lang lubos na wala ng magulang at wala ng nanay at tatay mula nung magkaisip siya. Subuti na lang at nagtutulungan sila at ang kanilang tinitirahan ay talagang alam nyo na mga kanoli. At ang natutunan ko dito ay lesson learned. Siguro patuloy lang sa hamon ng buhay. Hindi sagabal ang kahirapan para makamit mo ang pangarap mo sa buhay. Kagaya niya, nag-aaral, first year college education. Yung kanyang sunod sa kanyang kuya niya nagtatrabaho para matulungan din ang kanyang pag-aaral, pati yung sa kanyang pang araw-araw. So maraming salamat sa mga nakarelate sa kwento ng buhay ni Angelica na apo ni Tatay Kalusi. Ayan, at hoping po si Kuya Noli na ayan, mapansin din natin si Angelica. At kung magkakaroon man to ng part 2, hindi ko sigurado kasi sobrang layo, nasa Bicol kami. Tapos kung dito halos 24 hours ang biyahe papunta rito. So tingnan na lang natin kung ano ang luluubin sa kapalaran ni Angelica. So maraming salamat po muli sa inyong lahat. I love you all. Bye-bye. Sa kahirapan ay may pakialam, salamat, sana ipagpatuloy mo yan. Pagtulong sa kapwa ay mahalaga, huwag makinig sa iba. Kaya mo yan, magtiwala, handa kaming sumuporta. Sa Diyos lang ay maniwala, huwag na huwag kang manghihina. Hina